Mga sangkay, mayroon pong pumutok na impormasyon ngayon na naku po, malaking pasabog to, pag-usapan po natin. My goodness! Whew! Ano kayo dito? Mapapahinga kayo ng malalim sa ating topic na ngayon mga sangkay dahil nga po kalat na po ito. Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe at click ang bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay ba yun? Para tayo nagpipilip top dito ah. Pero yun na nga guys, meron po balita ni Chismis. Actually, hindi ito matatawag na Chismis kasi yung nagsasalita, eto. Panoorin po ninyo. Ako po ay nagulat mga sangkay. Kilala nyo to, di ba? Itong taong to. Siya si Madriaga. Ngayon, ito yung balita. Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP Sara. Ang controversial na mga magnetic lifter na ginamit sa pag-smuggle ng shabu na nagkakahalaga ng bilyones, itinuro sa mister ng pangalawang Pangulo. Narito ang ating exclusive political update. Mula po sa Bilyonaryo News pala ito. Hawak ngayon ng Abante at Bilyonaryo News Channel ang kopya ng 5 pahinang notaryadong sinumpaang salaysay ng isang Ramil Lagunoy Madriaga. Matapos kung matunto ng abogado ni Madriaga na una lang binanggit na naging abogado rin siya ni Kerwin Espinosa. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Attorney Raymond Palad na nag-reach out sa kanya si Madriaga matapos makaramdam ng pangamba kasunod ng ilang beses na umanong pagbisita sa kanya ng mga taong konektado kay Vice President Sara Duterte. Okay, so si Madriaga ay nasa loob ngayon. Siya po yung sinampahan. Binalikan po kasi sa mga sangkay. Kung napanood nyo po yung una kong video, siya po yung binalikan mga sangkay ng mga Pogo operators nung ipagtanggol daw po niya yung mga magsasaka. Tapos ngayon, kinasuhan siya at ito po yung kaso, mga sangkay. Ayan. Nasa loob po siya ngayon. Ngayon, binibisita di umano sa mga information na lumalabas. Ito, nilabas din po ni Montulfo. Alas 10 daw po ng gabi, pinupuntahan ito ng kampo ng mga Duterte. Di umano hindi ko alam kung ano katotoo yan mga sangkay. Pero ito na nga, tingnan natin. Lately kasi may mga dumadalaw sa kanya doon na sinasabi niya na tao or identified kay VP Sara. And nag-worry din siya doon sa safety niya ron sa loob. Kaya talagang minsan gagawa ng paraan niya na matawagan kami para lang magkaroon ng urgent visit sa kanya para masabi niya yung nalalaman niya. Nakakulong sa BGMP facility si Madriaga matapos siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping na kanya daw ngayong pinababasura sa korte. Ayan, yan po yung binato sa kanya. Ayon sa kwento-kwento, hindi daw po talaga totoo yun. Kasi nga po mga sangkay, nangyari po yan matapos siya ipagtanggol yung mga farmers. Siya daw po yung tumulong sa mga magsasaka na ang kanilang mga sakahan ay pinatayuan ng Pogo City doon po sa Bataan. So, binalikan po siya mga sangkay ng mga operators na ito. At ngayon, nasa loob siya ng kulungan. Grabe, no? Sa kanyang sworn affidavit, 2016 siya pinakilala sa pamilya Duterte. 2016. So, ibig sabihin, matagal na po itong nagtatrabaho sa pamilya Duterte, kung ganun. At nang manalong Pangulo si nooy Mayor Digong Duterte, nagbibigay siya ng intel sa Pangulo kaugnay ng Oplan Double Barrel. Dati na raw siyang nagtrabaho bilang intel officer sa Finance Department, Okay. National Security Council, ISAF at sa PSG. 2018 nang direkta siyang nagtrabaho kay Mayor Sara para magbigay ng intel reports para sa dapat ay presidential campaign ng Mayora mula 2021 hanggang 2022. Okay.
Batayan niya sa utos ni Nooy Davao City Mayor Sara Duterte bilang national convener, itinatag niya ang Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit umano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug dealer. Grabe naman yun. Sabi sa inyo kailangan nakahinga-hinga kayo ngayon ng matindi kasi matinding pasabog ito. Pero ulitin ko, lahat ng ito ay di pa po natin alam kung gaano katotoo. Pwedeng kasinungalingan pero pwedeng katotohanan na mas malaki pa po sa iniisip natin na totoo, mga sangkay. Ay nako, mga politiko talaga sa ating bansa. Bakit ganoon? Tama rin sa napondohan ang ibang support group para sa kandidatura ni Mayor Sara. Grabe, no? Ang nagpopondo, mga yun pala. Paano kaya katotoo to? Katunayan niya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mister ni Nooy Davao City Mayor Sara ang nag-utos sa kanya para mailabas ito sa kustodiya ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Ayan na! Nakalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. Sa kwento niya sa akin talaga lang, wala naman daw talagang alam yung tagubat, naging biktima lang. Siya dapat ang maglalabas noon dahil labas-pasok na daw siya sa custom. Pero dahil hot item, hindi niya nilabas at may report na lang niya doon sa nag-utos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So, dinaan na lang sa... Ang term niya is pinera na lang, kaya nilabas yung magnetic lifter. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang nagpakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na isa umano sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni Nooy Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice Presidential Security and Protection Group. Grabe, hindi pala basta-basta ang taong to, mga sangkay. Maraming nalalaman at maraming ginawa sa mga Duterte. Naging katrabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao. Batay na rin umano sa utos ni VP Sara. Grabe. Isang duffel bag umano na puno ng pera ang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari at binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law na nasa Timog Avenue sa Quezon City. Uy! Mayroon din umano siyang dineliver na duffel bag na naglalaman din ng 33 hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna na laan para sa isang mayor. Nasa 80 million pesos naman ang idineliver niya sa parking lot ng malaking mall sa Mandaluyong kung saan kaparehong paraan ang ginawa niya sa ombudsman na iiwan ang sasakyan na naglalaman ng pera at iniwan ang susi ng kotse sa ibabaw ng kaliwang unahang gulong. Grabe, man. Kalaunan niya ay nakita niya na lang na minamaneho ng asawa ng isang ombudsman prosecutor na kaklase umano ni VP Sara sa law school ang kaparehong sasakyang kanyang iniwan. Pebrero noong 2020 niya ang pinakamalaking delivery niya ng pera na umabot ng 1 bilyong piso. Grabe, men. Lulan ng Super Grandia na kanyang kinuha sa parking lot ng fast food chain sa Kamuning, Quezon City. Detalyado no, mga sangkay? At idineliver ang sasakyan sa Katarungan Village sa Muntinlupa City na kinuha ng 2 lalaking nakaabang doon ang dala niyang Grandia. At kalaunan niya ay nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte na napunta na sa dapat makatanggap ang nasabing pera. Gusto niyang isubmit to sa Office of the Ombudsman para magkaroon ng investigasyon kasi nasa power naman ng Ombudsman na magpadala ng fact-finding body doon or magpadala ng mga investigador para ma-validate nila yung kwento rito. Sabi ni Atty. Palad na buo ang affidavit batay sa mga sulat kamay mismo ni Madriaga na kanyang isinusulat sa 4 na beses na pagbisita ng abogado sa BJMP facility. Nanotaryuhan ito nito lang November 29. Matapos mapayagang makapasok sa BJMP facility ang dry seal at ang abogado kung saan pinanumpaan ni Madriaga ang kanyang salaysay. Grabe, ang tindi na. Ang hirap ang hirap ipasok sa mga sangkay, no? Kung totoo ito. Yari sila dito, ang laking sekreto nito. Di pa rin nagsisink in sa akin. Ang bihira, mga sangkay. Well, kayo, anong inyong opinion tungkol dito? Mga sangkay, intindi na ito, no? Grabe to. Ito yun siya.
Si Ramil Madriaga, ito yung siya nasa loob. Siya yung nagsasalita, mga sangkay na sumulat mga sangkay ng ganung klaseng information. Lala, men! Anong inyong opinion? Comment down below. Baka natin yung development sa issue na to. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaala. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.